Magkano na nga ba ang nagastos namin dito sa bahay? Dahil every time nagpo-post ako, eto yung madalas na tanong. Ayoko na sana mag-post ng ganito kasi baka sabihin mayabang, ganon. Pero na-realize ko marami rin talagang nagtatanong dahil plano nila or ongoing din yung bahay nila. So yung total namin dito is kasama na lahat. Labor, yung plano ng bahay at yung mga ibang fees pa. So as of now, ang total na po namin is 1.3 million. Kasama na po dyan lahat-lahat. Ang nagpamahal po talaga dito sa presyo is yung steel deck tapos etong kahoy talaga. Pag magpapagawa kayo ng bahay, eto talaga yung pinaka may stress ka yung sa kahoy. Kasi literal na talagang magtatai ka ng pera dyan. Pero kapag nairaos mo naman na yung steel deck at kahoy, eto guys, yung sa hollow blocks, medyo makakatipid na kayo ng konti. Kasi i-compare mo yung presyo ng bakal, ng kahoy, tapos yung steel deck, ay nako, okay lang yung presyo niyan. Medyo matagal lang talaga yung progress ng bahay namin kasi almost 8 months na, tapos ganito pa nga rin yung itsura. Kasi hindi talaga ako all-in gumastos dito. Sabi nga nila, pag nagpapagawa ka ng bahay, talaga namang magkakaroon ka ng utang. Pero ako kasi sa case ko, ayoko po talagang mabaon sa utang. Kaya pag may extra money lang kami or kaya ng budget, tsaka lang po namin siya pinapagawa, and then stop pag walang budget sa week na yun. Ayoko kasing tumira dito sa bahay na to na puro stress lang na may babayaran pa ako, ganun. Gusto ko habang ginagawa to is stress-free din yung utak ko. Yung wala kong iisipin na babayaran ko next week ito, babayaran ko next month to, ganun. Kaya yung extra budget lang talaga namin yung pinangpapagawa namin dito dahil ayokong ma-zero. Hindi din kasi natin masabi minsan sa sobrang gastos natin sa bahay na pinapagawa, and then bigla kang nagkasakit or kaya nagkaroon kayo ng emergency, wala ka nang mahuhugot kasi nagamit mo na lahat sa bahay. So sa case ko, ganun po yung ginagawa ko. Pag may extra cash lang po, tsaka namin siya pinapagawa. Kaya lahat ng nakikita nyo dito sa bahay na to, bayad na yan. Kahit hindi pa siya tapos, at least wala na akong iniisip na babayaran kong utang. As in, ayan na po lahat yung pera. Ang kagandahan lang ngayon na flooring na po, tapos kasya na yung sasakyan namin. So pwede na kaming mag-park. Tapos nakabitan naman na ng tubig, meron na rin kaming building permit. Kuryente na lang yung kulang, tapos isang slab pa, okay na. Ayun lang naman po, sana naka-help and nagkaroon din kayo ng idea.